Sa video na ito, maririnig mo ang isang bagay na hindi kailanman sinasabi sa karamihan ng tao, kahit ng ilang doktor. Kung ikaw ay nagigising sa gabi, 1 beses, 2 beses, 3 beses, o higit pa, para lang umihi, makinig kang mabuti. Hindi ito dapat baliwalain. Hindi ito basta tanda ng pagtanda. Hindi ito normal. At hindi ito isang bagay na dapat mong tanggapin habang buhay. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, dahil ang ipapaliwanag ko ay maaaring tuluyang magbago ng paraan ng pagtulog mo. Sa pagtatapos ng video, mauunawaan mo kung bakit patuloy kang ginising ng katawan mo sa gabi, kung bakit maraming karaniwang solusyon ang hindi gumagana, at kung paano makakatulong ang barley water kapag ginawa sa tamang paraan. Napakalmahin ang iyong sistema at maibalik ang malalim, tuloy-tuloy na tulog. Kapag umalis ka ng maaga, mamimiss mo ang pinakamahalagang bahagi, ang isang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao na lalo pang nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Bago tayo magpatuloy, gusto kitang makita. Pumunta ka ngayon sa comment section at sabihin kung saan ka nanonood, bansa at lungsod. Huwag laktawan ito. I-type mo na ngayon. At kung sang-ayon ka sa pahayag na ito, ang tulog ay hindi luho, ito ay pangangailangan, maglagay ng laya sa comments. Ngayon, makinig kang mabuti. Kung higit sa 1 beses kang nagigising gabi-gabi para umihi, nagpapadala ng babala ang katawan mo. May medical itong pangalan, nocturia, pero hindi pangalan ang nag-aayos ng problema. Pag-unawa ang nag-aayos. At narito ang katotohanang hindi naririnig ng karamihan, ang pag-ihi sa gabi ay bihirang problema ng pantog sa simula. Mas malalim ang pinagmumulan nito. Ang totoong nangyayari ay bumibigay ang iyong panloob na nighttime control system. Karaniwan, kapag dumating ang gabi, naglalabas ang utak ng hormone na tinatawag na antidiuretic hormone, IE. Ang hormone na ito ang nagsasabi sa kidneys, bagalan ang paggawa ng ihi. Hayaan ang taong ito na matulog. Sa malusob na katawan, malakas ang signal na ito. Tuloy-tuloy ang tulog. Kalmado ang pantog. Ngunit kapag naiipon ang pamamaga, inflammation, kapag hindi stable ang blood sugar, kapag kulang ang minerals, o kapag tahimik na na-stress ang kidneys, humihina ang signal na iyon. Hindi bumabagal ang kidneys. Patuloy ang paggawa ng ihi. Tumataas ang pressure. At ginigising ka ng pantog. Kaya pagkakamali ang basta sisihin ang pantog. Kung pamilyar ito sa iyo, kung nakahiga ka sa kama at iniisip kung ilang beses ka kayang magigising ngayong gabi, ay type ang "this just me" sa comments. Hindi ka nag-iisa at hindi mo ito iniimbento. Maraming tao ang sinusubukang ayusin ito sa pamamagitan ng tuluyang pagtigil sa pag-inom ng tubig sa gabi. Mukhang lohikal, pero madalas itong sumasablay. Kapag nade-dehydrate ang katawan, naiirita ang kidneys. Ang naiiritang kidneys ay gumagawa ng mas concentrated na ihi, na mas mabilis nagtitrigger sa pantog. Kaya maraming nagsasabi, uminom na nga ako ng mas kaunti, pero nagigising pa rin ako. Nagkakasundo ang mga nephrologist at sleep experts dito, hindi pinoprotektahan ng dehydration ang pantog. Ini-stress nito ang kidneys. At dito pumapasok ang barley water, hindi bilang uso, hindi bilang himala, kundi bilang functional na kasangkapan kapag ginamit ng tama. Ang barley water ay hindi lang basta nagdadagdag ng likido. Nagbibigay ito ng minerals na nagpapakalma ng iritasyon, sumusuporta sa kidney function, at tumutulong ibalik ang nighttime balance na dapat ay meron ang katawan. Ngunit narito ang susi, at ito ang dahilan kung bakit kailangan mong manatili hanggang dulo, gumagana lang ang barley water kapag tama ang paghahanda, tama ang timing, at tama ang dahilan ng paggamit. Karamihan ay nagkakamali sa kahit isa sa mga ito, kaya wala silang nakikitang resulta. Kung gusto mong maunawaan kung paano titigil sa paggising na pagod, kung paano ibabalik ang signal ng katawan para magpahinga, at kung paano ito gawin ng ligtas at natural, huwag kang aalis. Bago tayo magpatuloy, 1 segundo lang, pindutin ang subscribe button ng channel na ito, Gintong Sustansya. Nandito ang channel na ito para magbigay ng totoo at praktikal na kaalaman sa kalusugan, hindi shortcuts, hindi takot,
at hindi pekeng pangako. At kung may saysay na sayo ang mensaheng ito, i-like ang video para mas maraming taong tahimik na nagdurusa ang makarating dito. Manatili ka. Ang susunod na bahagi ang madalas magkamali ang mga tao, at iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang pag-ihi sa gabi. Dumiretso na tayo sa ugat ng problema at alisin ang kalituhan. Karamihan sa mga lunas para sa pag-ihi sa gabi ay hindi gumagana, hindi dahil tamad ang mga tao, kundi dahil maling bagay ang tinatarget nila. Nakatuon lang sila sa sintomas, ang paggising para umihi, nang hindi inuunawa kung ano talaga ang nagtutulak nito sa loob ng katawan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Maraming tao ang tumitigil uminom ng tubig paglampas ng 6 ang iba, mas maaga pa, hapon pa lang. Ang iba naman ay umaasa sa sleeping pills, herbal sedatives, o bladder exercises na nakita nila online. May ilan pang pinipilit pigilan ang ihi sa gabi, iniisip na kailangan lang sanayin ang pantog. Pero gabi-gabi, nagigising pa rin silang pagod, frustrado, at minsan ay balisa na bago pa matulog. Kung nasubukan mo na ang alinman sa mga ito at hindi gumana, ay type ang I tried this sa comments. Hindi ikaw ang pumalya, ang paraan ang mali. Narito ang realidad na pinag-uusapan ng mga eksperto, pero bihirang ipaliwanag ng malinaw. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lang tungkol sa dami ng ihi sa pantog. Ito ay tungkol sa kung gaano nakasensitibo ang pantog at kung paano kumikilos ang kidneys sa oras na dapat ay nagpapahinga ka na. Kapag bigla mong binawasan ng husto ang pag-inom ng likido, hindi nagre-relax ang katawan. Pumapasok ito sa protection mode. Nagsisimulang magtipid ng tubig ang kidneys ng agresibo. Ang resulta, mas maitim at mas concentrated na ihi. Ang concentrated na ihi ay naiirita ang lining ng pantog. Kapag naiirita ang pantog, mas malakas itong nagpapadala ng urgency signals sa utak, kahit hindi pa ito puno. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagigising para umihi, pero kaunti lang ang lumalabas, pero sobrang lakas ng pakiramdam ng pag-ihi. Ang urge na yon ay hindi dahil sa dami, kundi dahil sa iritasyon. Matagal nang itinuturo ito ng mga functional medicine doctors at kidney specialists. Ang dehydrated na kidney ay stressed na kidney. At ang stressed na kidney ay hindi tahimik sa gabi. Hindi rin ito naayos ng sleeping pills. Maaaring pansamantala kang patulugin, pero hindi nila inaayos ang kidney signaling, balance ng hormones, o inflammation. Sa ilang kaso, lalo pa nilang pinapalala ang sitwasyon dahil pinapamanhid nila ang natural na feedback system ng katawan. At ang bladder exercises lang. Maaari silang makatulong sa araw, pero sa gabi, ang problema ay kemikal at hormonal, hindi pangkalamnan. Dito bumabagsak ang karamihan ng payo online. Tinatrato nila ang pag-ihi sa gabi na parang mekanikal na problema, gayong sa realidad, ito ay metabolic at inflammatory na issue muna. Iba ang paraan ng paggana ng barley water. Hindi nito pinipilit ang pantog. Sinusuportahan nito ang sistemang kumokontrol sa paggawa ng ihi sa unang lugar. Ang minerals sa barley water ay nagpapababa ng iritasyon, ang beta-glucans ay nagpapakalma ng inflammation, at ang hydration, kapag tama ang timing, ay tumutulong sa kidneys na mag-relax sa halip na magpanik. Kung may saysay sayo ang paliwanag na ito, maglagay ng maya sa comments. Ang pag-unawa ang unang hakbang sa pagbabago. Pero malinaw kung sasabihin ito, ang barley water ay hindi tungkol sa pag-inom ng mas maraming likido sa gabi. Ang maling akalang ito ang dahilan kung bakit napakaraming nagsasabi, sinubukan ko na, hindi naman gumana. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang ginagawa ng barley sa loob ng katawan at bakit gumagana lang ito kapag ginamit ng may tamang eksakto. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Ipinapaliwanag ng channel na ito ang mga issue sa kalusugan ng malinaw, tapat, at may respeto sa talino mo. At kung nagbubukas na ng mata sa iyo ang impormasyong ito, 1 segundo lang, ay like ang video. Sinasabi nito sa algorithm na mahalaga ang mensaheng ito. Manatili ka.
Ang susunod mong matututunan ang magpapaliwanag kung bakit pinagkakatiwalaan ang barley water sa loob ng maraming siglo, at kung bakit ngayon lang ito hinahabol ng modernong agham. Ngayon, lalalim pa tayo dahil dito napapalitan ng tunay na pag-unawa ang hulaan. Para maunawaan kung bakit nakakatulong ang barley water sa pag-ihi sa gabi, kailangan mong malaman kung ano talaga ang ginagawa nito sa loob ng katawan. Hindi mito. Hindi uso. Kundi tunay na pisyolohikal na epekto na kinikilala ng mga eksperto sa nutrisyon at kalusugan ng kidneys. Ang barley ay hindi lang basta butil. Isa itong functional food na may tiyak na biochemical profile. Kapag ang barley ay pinakuluan at sinala bilang tubig, naglalabas ito ng mga compound na direktang nakikipag-ugnayan sa kidneys, pantog, regulasyon ng blood sugar, at mga daanan ng inflammation. Isa sa pinakamahalagang sangkap nito ay ang beta-glucan. Inilalarawan ng mga nutritional scientists ang beta-glucans bilang soluble fibers na nagpapakalma ng sistemikong pamamaga, inflammation. Ang inflammation ay isa sa mga nakatagong dahilan ng pag-ihi sa gabi. Kapag ang urinary tract ay may pamamaga, kahit bahagya lang, nagiging masensitibo ang pantog. Ang mga signal na dapat ay tahimik sa gabi ay nagiging malakas. Tinutulungan ng beta-glucans na pahinain ang ingay na iyon. Isa pang mahalagang elemento ay magnesium. Alam ng mga urologists at sleep specialists na ang magnesium ay may papel sa pagre-relax ng kalamnan at nerve signaling. Ang pantog na kulang sa magnesium ay mas madaling kumontra at mas madalas kumilos. Nagdudulot ito ng urgency kahit hindi naman talaga puno. Ang barley water ay nagbibigay ng magnesium sa banayad at madaling maabsorb na anyo na sumusuporta sa relaxation, hindi stimulation. Ang barley ay mayroon ding potassium na tumutulong sa pagbalanse ng likido sa pagitan ng mga selula. Kapag hindi stable ang potassium, mali ang paglipat ng fluids at bumabawi ang kidneys sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi sa gabi. Kapag balanse ang potassium, napapanatili ang likido sa loob ng mga selula, kaya mas kaunti ang napupunta sa pantog na nagdudulot ng iritasyon. Mayroon ding silicon, isang hindi gaanong kilala pero napakahalagang mineral ayon sa mga nutritional biochemists. Ang silicon ay tumutulong sa pagpapanatili ng tibay ng connective tissues, kabilang ang lining ng urinary tract. Kapag mas matibay ang lining, mas kaunti ang iritasyon, mas kaunti ang urgency, at mas kaunti ang mga maling alarm sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tradisyonal na sistema ng pagpapagaling, kabilang ang Ayurveda at mga unang European herbal medicine, ay gumamit ng barley water para sa mga reklamo sa pag-ihi bago pa man magkaroon ng modernong termino. Nakita na nila ang epekto bago pa ito ipaliwanag ng agham. Kung naniniwala kang ang natural na lunas ay karapat-dapat igalang kapag may ebidensya, ay type ang e-natural healing sa comments. Ngunit narito ang madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Hindi kumikilos ang barley water na parang diuretic sa gabi. Kapag ginamit ng tama, kabaligtaran ang ginagawa nito. Nireregula nito ang paggawa ng ihi sa pamamagitan ng pagsuporta sa kidney signaling at pagbabawas ng iritasyon, hindi sa pamamagitan ng pag-flush palabas. Mahalaga rin dito ang stability ng blood sugar. Itinuturo ng mga endocrinologists na ang pagtaas ng blood sugar sa gabi ay maaaring magpataas ng paggawa ng ihi. Ang soluble fiber ng barley ay pinapabagal ang pagsipsip ng glucose at pinapastable ang insulin response na nagpapababa ng sobrang pagbuo ng ihi habang natutulog. Lalo itong mahalaga kung pare-pareho ang oras ng paggising mo gabi-gabi. Ang ganitong pattern ay madalas tumuturo sa metabolic triggers, hindi sa laki ng pantog. Kung nagdudugtong-dugtong na ang mga paliwanag sa isip mo, ay like ang video ngayon. Nakakatulong itong mahanap ng iba ang impormasyong tunay na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang katawan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Nandito ang channel na ito para magbigay ng lalim, hindi shortcuts. Manatili ka dahil susunod kong ipapaliwanag kung sino ang pinakaapektado ng pag-ihi sa gabi at kung bakit mas nahihirapan ang ilang tao kaysa sa iba.
Ang bahaging ito ay maaaring personal ang tama, pero dito nagsisimula ang malinaw na pag-unawa. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang pinakatinatamaan ng problemang ito, dahil hindi pare-pareho ang epekto ng pag-ihi sa gabi sa lahat. May mga pattern, at kapag nakita mo ang mga ito, magiging malinaw ang lahat. Ang pag-ihi sa gabi ay mas karaniwan pagkatapos ng edad na 40, pero hindi ang edad mismo ang sanhi. Ang nagbabago habang tumatanda ay kung paano hinahawakan ng katawan ang stress, hormones, blood sugar, at inflammation. Kapag humihina ang mga sistemang ito, nagsisimulang masira ang nighttime control ng katawan. Kung ikaw ay lampas 40 at nagigising sa gabi para umihi, huminto ka sandali at i-type ang edad mo sa comments. Hindi ito tungkol sa hiya, tungkol ito sa kamalayan. Maraming nanonood ng video na ito ang makakarealize na hindi sila nag-iisa. Isang grupong lalo ng apektado ay ang mga taong may hindi stable na blood sugar, kabilang ang may diabetes o prediabetes. Ipinaliwanag ng mga endocrinologists na ang sobrang glucose sa dugo ay humihila ng tubig palabas papunta sa ihi. Dahil dito, tumataas ang paggawa ng ihi, lalo na sa gabi kung kailan bumababa ang insulin sensitivity. Kaya may mga taong nagigising na sobrang uhaw at madalas umihi habang natutulog. Isa pang grupo ay ang mga taong may high blood pressure. Ang pangmatagalang mataas na pressure ay sumisira sa maliliit na blood vessels sa kidneys, kaya humihina ang kakayahan nilang i-concentrate ang ihi. Kapag nawawala ang pinong kontrol na ito, tuloy-tuloy ang paggawa ng ihi sa gabi sa halip na bumagal gaya ng dapat. Ang mga lalaking may lumalaking prostate ay madalas isipin na prostate lang ang problema, at bagamat may papel ito, nagbabala ang mga eksperto na karaniwan ay hindi ito ang pinagmulan. Ang namamagang prostate ay nagdadagdag ng resistensya, pero ang urgency ay madalas nagmumula sa iritasyon at sobrang aktibidad ng pantob na pinapagana ng inflammation at nerve sensitivity. Ang mga babae, lalo na pagkatapos ng menopause, ay nakakaranas ng pag-ihi sa gabi dahil sa magkaiba pero magkakaugnay na dahilan. Ang pagbaba ng estrogen ay pinapahina ang lining ng pantog at binabawasan ang elasticity nito. Dahil dito, mas nagiging sensitibo ang pantog at mas kaunti lang na ihi ay hindi na nito matiis. Nagiging pangkaraniwan ang pagkaputol-putol ng tulog, at maraming babae ang isinisisi ito sa pagtanda ng hindi nalalaman na hormonal changes ang sangkot. Kung kahit alin sa mga paglalarawang ito ay tumama sa iyo, ay type ang "This makes sense" sa comments. Ang nag-ugnay sa lahat ng grupong ito ay hindi edad, kasarian, o diagnosis, kundi metabolic stress. Ginagamit ng mga functional medicine experts ang terminong ito para ilarawan ang naiipong strain sa katawan dahil sa inflammation, hindi balancing minerals, pabago-bagong blood sugar, at hormonal disruption. Ang pag-ihi sa gabi ay madalas isa sa mga pinakaunang babala ng ganitong stress. Nakakatulong ang barley water dahil sabay-sabay nitong tinutugunan ang ilan sa mga stressor na ito. Sinusuportahan nito ang blood sugar balance, pinapakalma ang iritasyon, nagbibigay ng mga mineral na madalas kulang sa tumatandang katawan, at tumutulong ibalik ang nighttime reiki na kailangan ng kidneys. Pero narito ang pinakamahalagang katotohanan, kapag pinabayaan ang pag-ihi sa gabi ng matagal, bihira itong manatiling pareho. Unti-unti itong lumalala. Ang isang beses ay nagiging 2. Ang 2 ay nagiging 3. Bumababa ang kalidad ng tulog, nauubos ang enerhiya, at hindi naganap na nakakabawi ang katawan. Kung pinahahalagahan mo ang pangmatagalang kalusugan at ang iyong tulog, ay hit ang subscribe button ng Gintong Sustansya ngayon. Nandito ang channel na ito para tulungan kang makita ang mga problema ng maaga, bago pa sila magnakaw ng mga taon sa buhay mo. At kung naramdaman mong nakita ka sa bahaging ito, maglaan ng 1 segundo at i-like ang video. Ipinapaalam ito sa system na kailangang maabot ng mensaheng ito ang iba pang nagigising sa dilim, gabi-gabi, na iniisip na sila lang ang may ganitong problema. Manatili ka. Sa susunod, ilalantad ko ang pinakamalaking pagkakamaling ginagawa ng mga tao sa paggamit ng barley water, isang simpleng error na maaaring burahin ang lahat ng natutunan mo hanggang ngayon.
Ngayon, makinig kang mabuti dahil dito pinipinsala ng karamihan ang sarili nilang resulta nang hindi nila namamalayan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao sa barley water ay hindi ang barley mismo, kundi kung paano at kailan nila ito iniinom. Iisang pagkakamaling ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabi, sinubukan ko ang barley water, pero hindi gumana sa akin. Ito ang pagkakamali, pag-inom ng barley water nang masyadong malapit sa oras ng pagtulog, sa sobrang dami, o nang hindi maayos ang paghahanda. Hayaan mong pumasok ito sa isip mo. Ang barley water ay hindi para bahain ang katawan sa gabi. Kapag uminom ka ng malaking baso bago matulog, dinadagdagan mo ang laman ng pantog sa pinakamasamang oras. Kahit nakapapawi ang barley water, likido pa rin ito. Walang pakialam ang pantog sa intensyon, tumutugon ito sa pressure. Kung umiinom ka ng barley water bago mismo matulog, ay type ang this sa comments. Hindi ka nag-iisa. Ipinaliwanag ng mga kidney specialists na kailangan ng katawan ng oras para iproseso ang mga likido bago matulog. Kapag binigla mo ang sistema sa gabi, walang pagpipilian ang kidneys, kundi magpatuloy sa pagtatrabaho kung kailan dapat sana ay bumabagal na sila. Ibig sabihin, patuloy ang paggawa ng ihi, at patuloy ding nagpapadala ng signal ang pantog para gisingin ka. Isa pang malaking pagkakamali ay ang hindi maayos na pagsasala ng barley water. Kapag may natitirang butil o particles ng barley sa inumin, bumibigat ang digestion. Maaari nitong pasiglahin ang digestive system at hindi direktang magpalabas ng mas maraming ihi. Sa gabi, dapat magaan at tahimik ang digestion, hindi aktibo. Mahalaga rin ang temperatura. Ang pag-inom ng malamig na barley water o galing mismo sa ref ay maaaring makagulat sa digestive at urinary systems. Parehong sinasabi ng traditional practitioners at modern nutritionists na ang maiinit o maligambam na likido ay mas nakapapawi sa gabi. Ang malamig na inumin ay maaaring magpataas ng sensitivity ng pantog. Dito nagiging kritikal ang timing. Inirerekomenda ng mga eksperto ang pag-inom ng barley water 70 hanggang 120 minuto bago matulog. Ang panahong ito ay nagbibigay daan sa katawan na masipsip ang mga mineral, kumalma ang inflammation, at maiproseso ang likido bago ka humiga. Pagsapit ng oras ng tulog, relax na ang pantog, hindi puno ng pressure. Mahalaga rin ang dami. Hindi mas mabuti ang mas marami. Ang tamang dami ay karaniwang kalahating tasa hanggang 1 tasa, depende sa laki ng katawan at pagiging sensitibo. Lampas dito, tumataas ang panganib ng pag-ihi sa gabi. Kung bago sa iyo ang impormasyong ito, magkomento ng I didn't know sa ibaba. Ang kamalayan pa lang ay pwede nang magbago ng resulta. Gumagana ang barley water sa pamamagitan ng regulation, hindi puwersa. Sinusuportahan nito ang kidneys para hindi sila mag-overproduce ng ihi sa gabi. Pero kapag mali ang paggamit, maling oras, sobrang dami, o maling paghahanda, nabubura ang mga benepisyo nito. Ito ang dahilan kung bakit nadidismaya ang ilan. Akala nila na bigo ang remedyo kung sa totoo lang mali ang paraan. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe. Nandito ang channel na ito para maiwasan ang ganitong uri ng kalituhan, kung saan ang mabubuting paraan ay maling nagagamit at tuluyang iniiwan. At kung nakatulong na sa iyo ang paglilinaw na ito, ay like ang video. Ipinapakita nito sa algorithm na mas mahalaga ang edukasyon kaysa sa mabilis pero maling solusyon. Manatili ka. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang eksaktong tamang paraan ng paghahanda ng barley water, hakbang-hakbang, para wala ng hulaan, walang kalituhan, at walang nasasayang na effort. Ngayon, papasok na tayo sa pinakapuso ng buong talakayang ito. Ito ang sentro ng video, at kapag nakuha mo ng tama ang bahaging ito, magsisimula ng umayos ang lahat. Dito mas mahalaga ang eksaktong paraan kaysa sa mabuting intensyon. Ang tamang paghahanda ng barley water ay hindi tungkol sa tradisyon o hulaan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng tamang compounds, sa tamang konsentrasyon, para magamit talaga ng katawan mo.
Kapag tama ang pagkakagawa, ang barley water ay nakapapawi, sumusuporta, at nagre-regulate. Kapag mali, isa lang itong inumin na nagdadagdag ng likido ng walang benepisyo. Himayin natin ito ng malinaw at maingat. Una, mahalaga ang uri ng barley. Gumamit ng pearled barley, maliban na lang kung may access ka sa profesional na naprosesong hulled barley. Mas mahusay maglabas ng soluble compounds ang pearled barley sa tubig at mas magaan sa digestion. Ang buong, hindi na prosesong barley ay maaaring mabigat, lalo na sa gabi. Bago lutuin, kailangang banlawan ng mabuti ang barley. Tinatanggal nito ang surface starch at alikabok na pwedeng magpalapot sa inumin at magpahirap sa digestion. Sa gabi, dapat madali ang digestion, hindi mabigat. Kapag naging aktibo ang digestion, sumusunod ang kidneys. Critical ang tamang sukat ng tubig at barley. Kapag kulang ang tubig, nagiging masyadong dense at concentrated ang inumin. Kapag sobra ang tubig, nadidilute ang minerals. Ang balancing ratio na ginagamit ng mga nutrition professionals ay 2 kutsara ng barley sa 3 tasa ng tubig. Sapat ito para ma-extract ang minerals nang hindi binibigla ang sistema. Pakuluin hanggang banayad na kumulo, sa kahinaan at pakuluan sa mahinang apoy, simmer, sa loob ng 20 hanggang 25 minuto. Hindi ito basta numero. Kapag masyadong maikli, kulang ang ma-extract na beta-glucans. Kapag masyadong matagal, sobrang starch ang lalabas, na pwedeng magpataas ng blood sugar at pasiglahin ang digestion sa gabi. Habang nagsisimmer, may mahalagang nangyayari sa antas ng molecules. Dahan-dahang lumalabas sa tubig ang soluble fibers at minerals. Ang likido ay magiging bahagyang malabo, hindi malapot, hindi malinaw. Nandoon ang benepisyo sa kalabuan na yon. Pagkatapos lutuin, obligado ang pagsasala. Huwag itong laktawan. Kapag iniwan ang butil sa inumin, nagiging pagkain ito, hindi functional water. Ang pagkain ay nangangailangan ng digestion. Ang digestion ay nagpapataas ng sirkulasyon at nerve activity na nakakasagabal sa tulog at nakakadagdag sa pag-ihi sa gabi. Likido lang ang gusto mo. Makinis. Magaan. Nakapapawi. Ngayon, usapan natin ang temperatura. Ang barley water ay dapat maligambam, hindi mainit at hindi malamig. Ang maligamam na likido ay nagbibigay ng signal sa nervous system na mag-relax. Ang malamig ay pwedeng magdulot ng reflex contraction ng pantog. Ang sobrang init ay pwedeng masyadong pasiglahin ang sirkulasyon. Maligambam ang neutral at kalmado. Maingat sa mga opsyonal na dagdag. Hindi ito oras para sa eksperimento sa lasa. Maaaring magdagdag ng napakaliit na kurot ng cinnamon, hindi para sa lasa, kundi para sa blood sugar regulation. Ipinapakita ng mga metabolic researchers na ang cinnamon ay nakakatulong sa insulin sensitivity na indirektang nagpapababa ng urine production sa gabi. Maaaring magdagdag ng ilang patak ng sariwang lemon juice kung kaya ng tiyan. Sinusuportahan ng lemon ang kidney filtration at nagbibigay ng citrate na nakakapagpakalma sa urinary tract. Kaunti lang, hindi mas mabuti ang mas marami. Huwag na huwag magdadagdag sa gabi ng asukal, pulot, artificial sweeteners, o syrups. Kahit natural na asukal ay pwedeng mag-trigger ng insulin release na magpapataas ng ihi makalipas ang ilang oras, eksakto, habang natutulog ka. Kung nakapagdagdag ka na ng pampatamis sa pag-aakalang makakatulong ito, ay type ang used sweetener sa comments. Mas karaniwan ito kaysa inaamin ng mga tao. Isa pang madalas makaligtaang detalye ay consistency. Ang barley water ay dapat sariwang gawa. Ang pag-imbak magdamag o paulit-ulit na pagre-reheat ay sumisira sa functional compounds nito. Kinukumpirma ng mga eksperto sa food chemistry na ang soluble fibers ay nawawalan ng istruktura kapag paulit-ulit na iniinit. Gawin itong sariwa. Gamitin ng may layunin. May isa pang bihirang na pag-uusapan, ang reaksyon ng katawan sa unang ilang araw. May ilan na nakakapansin ng banayad na pagbabago sa digestion o kulay ng ihi. Hindi ito masamang senyales.
Kadalasan, indikasyon ito na nag-adjust ang mineral balance at kumakalma ang inflammation. Ngunit hindi dapat matindi ang discomfort. Kapag ganoon, posibleng sobra ang dami. Kalahating tasa ay kadalasang sapat sa simula. Maaari mong itaas sa isang tasa kapag naka-adjust na ang katawan mo. Kung nakatutulong sa iyo ang ganitong antas ng detalye, mag-like ng video. Hindi ito mababaw na payo, at ang pagbabahagi nito ay nakakatulong sa iba na maiwasan ang magastos na pagkakamali. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon. Nandito ang gintong sustansya para sa mga taong gustong intindihin ang kanilang katawan, hindi basta sumunod ng walang pag-unawa. Manatili ka. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang timing sa paraang hindi pa naririnig ng karamihan, at kung bakit kahit perpekto ang reset ay pwedeng pumalya kapag binaliwala ang oras. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang timing dahil kahit perpektong-perpekto ang pagkakagawa ng barley water, maaari pa rin itong hindi umepekto kung inumin sa maling oras. Ang timing dito ay hindi maliit na detalye. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpakalma ng katawan at isa na namang gabing putol-putol ang tulog. Maraming tao ang nag-iisip ng simple, uminom ng mas kaunti sa gabi, mas maayos ang tulog. Pero hindi gumagana ang katawan sa lohika, gumagana ito sa mga ritmo. Ang kidneys, pantog, hormones, at nervous system ay lahat sumusunod sa 24 oras na cycle. Kapag binaliwala mo ang cycle na ito, lalaban ang katawan. Narito ang prinsipyong kailangan mong maunawaan, kailangan ng oras ng kidneys para tumugon. Hindi sila agad-agad sumisipsip ng minerals at ina-adjust ang paggawa ng ihi sa mismong sandaling uminom ka. May processing window at ang pagrespeto sa window na ito ay kritikal. Ang mga eksperto sa sleep medicine at nephrology ay isa ang tinuturo, 70 hanggang 120 minuto bago ang oras ng pagtulog. Ito ang pinakamainam na oras. Sa loob ng window na ito, nakaka-absorb ang katawan ng mga pampakalmang minerals, nababa ang irritation, at naipapamahagi ang likido nang hindi binibigatan ang pantog kapag humiga ka na. Kapag masyadong maaga mong ininom ang barley water sa gabi, nawawala ang epekto nito bago ka matulog. Kapag masyadong huli, ang dami ng likido ay dumarating sa pantog sa pinakamasamang oras. Ito ang dahilan kung bakit may nagsasabi na ang barley water ay gumana lang ng ilang oras pero hindi buong gabi. Mali ang timing. Isipin mo ito sa ganitong paraan, ang barley water ay para ihanda ang katawan mo sa pagtulog, hindi para samahan ka habang natutulog ka na. Isa pang karaniwang pagkakamali sa timing ay ang pag-inom ng barley water agad pagkatapos ng mabigat na hapunan. Kapag aktibo pa ang digestion, ang daloy ng dugo ay nakatuon sa tiyan. Hindi pa relaxed ang kidneys. Ang pagdagdag ng barley water sa yugtong ito ay nakikipagkumpetensya sa digestion at maaari pang magpasigla ng urine production sa kalagitnaan ng gabi. Sa ideal na sitwasyon, ang barley water ay dapat inumin matapos magsimula ang unang yugto ng digestion, pero bago tuluyang pumasok ang katawan sa sleep mode. Karaniwan, ito ay 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain, depende sa bigat ng kinain. Kung late ka kumakain sa gabi, mas nagiging mahalaga ang timing. Ang late meals ay pinapabagal ang pag-relax ng kidneys. Sa ganitong mga kaso, dapat bawasan ang dami ng barley water, hindi dagdagan. Isa pang madalas hindi napapansin ay ang personal mong schedule ng tulog. Hindi lahat natutulog sa parehong oras. Ang timing ay dapat ibatay sa aktual mong oras ng pagtulog, hindi sa orasan sa dingding. Magbilang pa atras mula sa tunay mong bedtime, hindi sa ideal na oras na sana'y gusto mo. Kung nagkakasense na sa iyo ang paliwanag tungkol sa timing, mag-comment ng "Timing Matters" sa ibaba. Malakas ang kamalayan. Mayroon ding koneksyon ang timing sa nervous system. Ang maligamam na barley water na ininom sa tamang oras ay nagpapadala ng senyales ng kaligtasan sa katawan. Ipinapahiwatig nito sa nervous system na naayos na ang hydration, may sapat na minerals, at wala nang kailangang alertness sa gabi.
Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang mas nakakaramdam ng kalmado at antok kapag tama ang oras ng pag-inom. Pero kapag mali ang timing, hindi dumarating ang senyal na yon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga umiinom ng barley water mismong bago matulog ay kadalasang nadidismaya. Binabasa ito ng katawan bilang late fluid load, hindi bilang paghahandang pampakalma. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa. Ang channel na ito ay nakatuon sa mga detalyeng talagang may epekto, mga detalyeng madalas binabaliwala. At kung nakatulong ang bahaging ito para pag-isipan muli ang routine mo, ay like ang video. Nakakatulong itong maipakalat ang impormasyong gumagalang sa kung paano talaga gumagana ang katawan. Manatili ka. Sa susunod, pag-uusapan natin kung anong mga resulta ang dapat mong asahan at kung paano mo malalaman kung talagang gumagana ang barley water para sa iyo o kung may mas malalim pang bagay na kailangang bigyang pansin. Ngayon, ilinawin natin ang mga inaasahan, dahil ang maling expectations ang isa sa pinakamabilis na dahilan kung bakit sumusuko ang tao sa isang bagay na talagang nakakatulong sa kanila. Ang barley water ay hindi gamot. Hindi nito pinipilit na itigil agad ang pag-ihi sa gabi. Ang epekto nito ay sa pamamagitan ng pagsuporta sa regulasyon, at ang regulasyon ay nangyayari sa yugto-yugto. Kapag naiintindihan mo ang timeline, titigil ka sa pagdududa sa proseso at magsisimulang obserbahan ang totoong senyales mula sa katawan. Karamihan sa tao ay nakakapansin ng unang pagbabago sa loob ng 3 araw. Ang mga pagbabagong ito ay banayad ngunit mahalaga. Maaaring magising ka pa rin sa gabi, pero iba na ang pakiramdam ng urgency. Mas banayad na ito. Mas kalmado ang pantog. May ilan na napapansin na mas mabilis silang nakakatulog muli pagkatapos magising. Mahalaga ito kahit hindi pa bumababa ang bilang ng pag-ihi. Kung napapansin mo kahit maliit na pagbabago tulad nito, mag-comment ng "I noticed a change." Mahalaga ang awareness. Sa pagitan ng ika-4 hanggang ika-7 araw, karaniwan nagsisimulang mag-shift ang pattern. Maraming tao ang nag-uulat ng mas kaunting paggising o mas mahahabang yugto ng tulog ng tuloy-tuloy. Imbes na magising kada 2 oras, maaari nang matulog ng 3 o 4 na oras ng tuloy-tuloy. Ito ay senyales na nagiging stable ang kidney signaling at bladder sensitivity. Pinapahalagahan ng mga sleep researchers na ang katawan ay nagre-repair sa cycles. Kapag bumuti ang isang cycle, sumusunod ang susunod. Kaya't sa yugtong ito, mas mahalaga ang consistency kaysa intensity. Pagdating ng ika-3 linggo, karaniwan nang napapansin ang pinakamalaking pagbabago. Para sa maraming tao, ang pag-ihi sa gabi ay bumababa sa 1 beses lang, o minsan ay wala na sa ilang gabi. Mas malalim ang tulog. Mas maganda ang enerhiya sa umaga. At pinakamahalaga, nagsisimulang mawala ang takot sa pagtulog. Ang takot na ito ay bihirang pag-usapan. Kapag paulit-ulit kang nagigising sa gabi, nagsisimula ng asahan ng katawan ang pagkaabala. Bago ka pa matulog, alerto na ang nervous system. Ang consistently na paggamit ng barley water ay nakakatulong upang masira ang pattern na iyon. Gayunpaman, mahalagang maging tapat. Kung walang pagbabago pagkatapos ng 14 na araw, malamang may ibang dahilan ang problema. Hindi ibig sabihin nito ay nabigo ang barley water. Ibig sabihin, ang ugat ng problema ay lampas sa mild inflammation, mineral imbalance, o metabolic stress. Ang posibleng mas malalim na dahilan ay kinabibilangan ng advanced prostate obstruction, malubhang kidney impairment, uncontrolled diabetes, o sleep apnea. Sa mga kasong ito, maaari pa rin magbigay ng suporta ang barley water, pero hindi nito mapapalitan ang medikal na pagsusuri. Kung matagal ka nang nahihirapan at walang nakatulong, mag-type ng "I want clarity" sa comments. Ang awareness ay nagdadala sa tamang susunod na hakbang. Isa pang punto na binibigyang diin ng mga eksperto ay ang fluctuation. Hindi laging tuloy-tuloy ang pag-improve. Isang magandang gabi ay maaaring kasunod ng isang magulo. Hindi ibig sabihin nito ay bumabalik ka sa umpisa. Ang katawan ay nag-adjust sa waves,
lalo na kapag hormones at kidney function ang sangkot. Ang mahalaga ay ang overall trend, hindi isang gabi lang. Pansinin din ang mga senyales sa araw. Maraming tao ang nakakapansin ng mas kaunting urgency sa araw, mas malinaw na kulay ng ihi, at mas kaunting sensitivity ng pantog sa kabuuan. Ito ay mga senyales na nagpapakalma ang sistema, hindi lang nagtatakip ng sintomas sa gabi. Kung nakakatulong ang paliwanag na ito upang manatiling pasensyoso at focused, I like ang video. Nakakatulong ito sa iba na maunawaan na ang pagpapagaling ay proseso, hindi switch. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa gintong sustansya, gawin mo na. Ang channel na ito ay nakafocus sa gabay sa bawat hakbang ng pagbabago sa kalusugan na may katapatan at kalinawan. Manatili ka. Sa susunod, ipapaliwanag ko kung kailan hindi epektibo ang barley water at kung bakit mahalagang matukoy ito ng maaga para makatipid ka ng oras, frustration, at protektahan ang iyong kalusugan. Ngayon, ang bahaging ito ay kritikal, at kailangan mong makinig ng walang takot, walang pagtanggi, at walang paghula. Dahil ang pag-alam kung kailan hindi epektibo ang isang bagay ay kasing halaga ng pag-alam kung kailan ito epektibo. Ang barley water ay sumusuporta, hindi laging nakakaayos sa lahat ng kondisyon. Nakakatulong ito sa regulasyon, pamamaga, at banayad na dysfunction. Ngunit may mga sitwasyon kung saan ang pag-ihi sa gabi ay sanhi ng estruktural o medikal na problema na walang iniinom, kahit gaano pa kagaling na inihanda, ang makakabago ng mag-isa. Isang malinaw na halimbawa ay advanced kidney disease. Kapag malubha na ang pinsala sa kidney tissue, nawawala ang kakayahan ng mga bato na i-concentrate ng maayos ang ihi. Nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na produksyon ng ihi, araw at gabi. Sa ganitong sitwasyon, maaaring magbigay ng kaaliwan ang barley water, pero hindi nito maibabalik ang nawalang filtering units. Ang pagbaliwala sa katotohanan ito ay nagdudulot ng pagkaantala sa tamang pangangalaga. Isa pang kondisyon ay malubhang prostate obstruction. Kapag sobra ang pagkipot ng prostate sa daanan ng ihi, napipilitan ang pantog na magtrabaho ng husto. Sa paglipas ng panahon, nagiging overactive at irritable ang pantog. Kahit na mabawasan ng barley water ang pamamaga, nananatili ang physical blockage. Nagdudulot ito ng madalas na pag-ihi, mahina ang daloy, at hindi ganap na pag-alis ng ihi. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas tulad ng pagsusumikap sa pag-ihi, napakahina ng daloy, o pakiramdam na hindi tuluyang nauubos ang pantog, huwag umasa lamang sa mga home remedies. Hindi ito maliit na senyales. Mayroon ding sleep apnea na kadalasan ay hindi naiugnay ng marami sa pag-ihi sa gabi. Natuklasan ng mga sleep specialist na kapag paulit-ulit humihinto ang paghinga habang natutulog, naglalabas ang katawan ng stress hormones na nagpapataas ng produksyon ng ihi. Sa mga kasong ito, maaaring magising ang tao ng maraming beses upang umihi kahit na hindi pantog ang tunay na problema. Hindi kayang ayusin ng barley water ang kakulangan ng oxygen habang natutulog. Ang paggamot sa apnea ay kadalasang nagpapababa ng malaki sa pag-ihi sa gabi, pero kailangan munang matukoy ito. Ang hindi kontrolado o hindi maayos na pamamahala ng diabetes ay isa pang sitwasyon kung saan hindi sapat ang barley water. Kapag mataas ang blood sugar, dumadami ang glucose sa ihi at humihila ng tubig kasama nito. Nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na pressure sa pag-ihi. Hanggang hindi na-stabilize ang blood sugar, nagpapatuloy ang pag-ihi sa gabi, kahit ano pa ang hydration strategy. Kung madalas kang nagigising na sobrang uhaw, umihi ng malalaking volume, o nawawala ng timbang ng hindi sinasadya, ito ay mga senyales na kailangang medikal na atensyon, hindi lang pagbabago sa dieta. Mayroon ding red flags na hindi dapat ipagwalang bahala. Sakit sa pag-ihi, pangangasim, dugo sa ihi, lagnat, o biglaang pagbabago sa dalas ay hindi mga senyales na dapat subukan lamang. Maaaring ito ay indikasyon ng impeksyon, kidney stones, o maseryosong kondisyon. Ang paghihintay sa ganitong mga kaso ay maaaring maging delikado. Kung pinahahalagahan mo ang ganitong antas ng katapatan, mag-type ng e-safety first sa comments.
Ang responsable at tamang impormasyon sa kalusugan ay nagpaprotekta ng buhay. Hindi ito tungkol sa panghihina ng loob mo. Ito ay tungkol sa kalinawan. Pinakabisa ang barley water kapag functional ang problema, kapag hindi nasisira ang istruktura ng katawan, ngunit out of balance ang system. Ang pag-alam sa kaibahan ay nakakatipid ng oras, pera, at enerhiya. Masyadong maraming tao ang naghihirap ng mas matagal kaysa kailangan dahil iniisip nila na lahat ay kayang ayusin sa natural na paraan o iniisip nila na walang makakatulong. Ang parehong extremes ay nakasasama. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay hindi nangangako ng milagro, pero laging nirerespeto ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. At kung nakatulong ang bahaging ito upang mas malinaw mong maunawaan ang iyong sitwasyon, ay like ang video. Nakakatulong ito upang maabot ang mensahe sa mga taong nangangailangan ng kalinawan, hindi maling pag-asa. Manatili ka. Sa susunod, ipapaliwanag ko kung sino ang dapat iwasan ang pag-inom ng barley water sa gabi, at bakit mas mahalaga ang pakikinig sa katawan kaysa sa pagsunod sa routine ng bulag. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang mga hangganan, dahil hindi lahat ng nakakatulong sa marami ay ligtas para sa lahat. Ang totoong edukasyon sa kalusugan ay kasama ang pag-alam kung kailan dapat umatras, hindi lamang kung kailan dapat sumulong. May mga tiyak na sitwasyon kung saan hindi inirekomenda ang pag-inom ng barley water sa gabi, at ang pagbaliwala dito ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa benepisyo. Una, ang sinumang may gluten intolerance o celiac disease ay dapat mag-ingat. Ang barley ay likas na may gluten. Kahit sa anyo ng tubig, maaaring may natitirang trace proteins. Para sa taong tunay na sensitibo sa gluten, maaari itong magdulot ng pamamaga, problema sa pagtunaw, at maging sa pag-ihi. Sa ganitong mga kaso, dapat isaalang-alang ang gluten-free na alternatibo, at hindi dapat gamitin ang barley water maliban kung ito ay verified gluten-free at aprobado ng doktor. Kung nakaranas ka ng masamang reaksyon sa wheat, barley, o rye, ay type ang gluten sensitive sa comments. Mahalagang maging aware. Isa pang mahalagang grupo ay mga taong nasa fluid restriction. Kabilang dito ang may advanced kidney failure, malubhang heart failure, o ilang kondisyon sa atay. Sa mga kasong ito, kahit maliit na karagdagang likido sa gabi ay maaaring magdulot ng pamamaga, hirap sa paghinga, o delikadong fluid overload. Para sa kanila, ang timing at dami ng likido ay dapat pinangangasiwaan ng doktor. Maaaring banayad ang barley water, pero likido pa rin ay likido. Dapat ding mag-ingat ang mga taong umiinom ng diuretic medications. Ang diuretics ay nagbabago na ng paraan ng bato sa paghawak ng likido. Ang pagdagdag ng barley water nang hindi inaayos ang timing ng gamot ay maaaring magpalala sa pag-ihi sa gabi sa halip na bawasan ito. Sa ganitong mga kaso, pakikipag-ugnayan sa healthcare provider ay mahalaga. Kasama rin sa madalas nakakaligtaan na grupo ang mga taong may napakasensitibong pagtunaw sa gabi. May ilan na nakararanas ng pamamaga o hindi komportableng pakiramdam kahit sa magagaan na inumin sa gabi. Ang hindi komportableng pagtunaw ay maaaring stimulate ang nervous system at indirektang magpalala sa urgency ng pantog. Kung nagdudulot ng digestive unrest ang barley water, dapat itong bawasan o iwasan sa gabi. Dapat ding mag-ingat ang mga buntis. Bagaman tradisyonal na ginagamit ang barley water sa ilang kultura, binabago ng pagbubuntis ang fluid balance at kidney function ng malaki. Anumang regular na nighttime routine sa pagbubuntis ay dapat talakayin sa healthcare professional. Kung pinahahalagahan mo ang malinaw na gabay kaysa one-size-fits-all na payo, mag-comment ng nilisten ni Ye Body sa ibaba. Mahalagang punto ito, nagbibigay ng feedback ang katawan mo. Kung nagpapataas ng urgency, nagdudulot ng discomfort, o nakakaistorbo sa pagtulog ang barley water, impormasyon ito, hindi pagkabigo. Dapat gumawa ng adjustments o pansamantalang itigil ang practice. Binibigyang diin ng mga eksperto sa kalusugan na ang consistency ay hindi nangangahulugang pagiging stubborn.
Ang pakikinig sa mga signal ay bahagi ng pagpapagaling. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe. Pinahahalagahan ng channel na ito ang kaligtasan, responsibilidad, at respeto sa pagkakaiba-iba ng bawat tao. At kung nakatulong ang bahaging ito para mas kritikal mong pag-isipan ang iyong sitwasyon, ay like ang video. Nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng balance at maingat na edukasyon sa kalusugan. Manatili ka. Sa susunod, tatalakayin natin ang hindi madalas na pag-uusapan, ang emosyonal at mental na epekto ng sirang tulog, at kung bakit ang pagpapanumbalik ng gabi mo ay nakakaapekto sa higit pa sa iyong enerhiya. Ngayon, pag-usapan natin ang bahaging bihirang mapag-usapan, ngunit tahimik na nakaapekto sa lahat, ang emosyonal at mental na bigat ng sirang tulog. Ang paggising gabi-gabi para umihi ay hindi lang pisikal na abala. Sa paglipas ng panahon, binabago nito kung paano ka mag-isip, kung paano ka makaramdam, at kung paano mo hinaharap ang bawat araw. Unti-unting inuubos ng kakulangan sa tulog ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring hindi napapansin ng iba, pero ramdam na ramdam mo. Kapag paulit-ulit napuputol ang tulog, hindi natatapos ng utak ang buong cycle ng pagre-recover. Ipinapaliwanag ng mga neuroscientist na sa malalim na tulog nagre-reset ang emosyonal na balance. Kapag kulang ang reset na iyon, ang maliliit na problema ay nagiging mabigat, madaling maubos ang pasensya, at parang palaging may stress. Maraming taong may problema sa pag-ihi sa gabi ang nagkakaroon ng tahimik na uri ng anxiety. Ang oras ng pagtulog ay hindi na pakiramdam na ligtas. Sa halip na magpahinga, nagsisimulang magbilang ang isip, ilang beses kaya akong magigising ngayong gabi. Makakatulog pa ba ulit ako? Gaano kaya ako kapagod bukas? Kung naranasan mo na ito, ay type ang I feel this sa comments. Hindi ka mahina dahil nararamdaman mo ito. Sa paglipas ng panahon, lumalabas ang pagod sa katawan. Mas madaling sumakit ang mga kalamnan. Humihina ang konsentrasyon. Bumababa ang motibasyon. Nagbabala ang mga sleep specialist na ang chronic sleep fragmentation ay nagpapataas ng panganib ng depresyon, paghina ng memorya, at maging ng sakit sa puso. Ngunit marahil ang pinakamasakit na bahagi ay ang pakiramdam ng pagsuko. Maraming tao ang unti-unting tinatanggap ang sirang tulog bilang normal. Tumitigil silang umasa sa pahinga. Tumitigil silang magsalita tungkol dito. Tinitiis na lang nila. Ang tahimik na pagtitiis na yon ay may malaking kapalit, mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang pahinga ay hindi luho. Ito ay pag-aayos. Dito nagre-reset ang immune system, nagbabalance ang hormones, at kumakalma ang nervous system. Kapag wala ito, nananatili ang katawan sa survival mode. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbabalik ng maayos na tulog ay madalas nagdudulot ng mga pagbabagong hindi inaasahan, mas maayos na mood, mas malinaw na pag-isip, mas stable na enerhiya, at kahit mas maayos na digestion. Hinahawakan ng tulog ang lahat. Ang barley water, kapag ginamit ng tama, ay hindi lang tungkol sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Ito ay tungkol sa paglikha ng kondisyon kung saan nararamdaman ng katawan na ligtas itong magpahinga. Mahalaga ang pakiramdam na iyon ng kaligtasan. Kapag naniniwala ang katawan na hindi ito maaabala, kaya nitong magbitaw at magpahinga. Kung tumatama sa iyo ang mensaheng ito, ay comment ang I deserve rest. Sabihin mo ito sa sarili mo, hindi lang dito sa comments. Bago tayo pumunta sa huling bahagi, mag-subscribe muna sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa. Nandito ang channel na ito para ipaalala sa iyo na ang kalusugan mo at ang pahinga mo ay karapat-dapat protektahan. At kung may personal na tinamaan ang bahaging ito, ay like ang video. Nakakatulong ito para maabot ang mga taong pagod na pero wala pang salita para ipaliwanag ang nararamdaman nila. Manatili ka. Sa huling bahagi, pagsasamahin natin ang lahat at hahamunin ka kung ano ang gagawin mo sa lahat ng natutunan mo. Ngayon, pagsama-samahin na natin ang lahat at dito nagiging desisyon ang pag-unawa. Natutunan mo na ang paggising sa gabi para umihi ay hindi dapat baliwalain, gawing normal o tahimik na tiisin.
Natutunan mo na madalas itong isang senyales ng stress sa bato, pamamaga, kakulangan o imbalance sa minerals, hindi stable na blood sugar, at sirang nighttime routine na. Natutunan mo rin na ang barley water ay hindi himala, kundi isang kasangkapan na gumagana lamang kapag ginamit ng may kamalayan, tamang paraan, at respeto sa iyong katawan. Sa puntong ito, may dalawang pagpipilian ka. Ang una ay ang ginagawa ng karamihan, tanggapin ang impormasyon, tumango sa pagsang-ayon, at bumalik sa parehong routine ngayong gabi. Pamilyar ang landas na yon, pero hahantong lang ito sa parehong gabi, parehong pagod, at parehong tahimik na pagkadismaya. Ang ikalawang pagpipilian ay ilapat ang natutunan mo, mahinahon, may intensyon, walang sobra. Ihanda ng tama ang barley water. Igalang ang tamang oras. Obserbahan ang tugon ng iyong katawan. Bigyan ng sarili mo ng pagkakataong makatulog ng hindi naabala. Ang pagbabago ay hindi nangangailangan ng puwersa. Nangangailangan ito ng paninindigan. Ngayong gabi, maaari mong piliing suportahan ang katawan mo imbes na labanan ito. Maaari mong piliing makinig imbes na supilin. Maaari mong piliing pahinga imbes na pagsuko. Kung handa ka nang gawin ang hakbang na yon, pumunta sa comments ngayon at i-type, "I'm starting tonight." Ang pagsulat nito ay lumilikha ng pananagutan, kahit sa sarili mo lamang. Habang nandoon ka na rin, sabihin mo kung saan ka nanonood. Marami man tayong pinanggalingan, iisa ang nag-ugnay sa atin, ang hangarin para sa mas mabuting kalusugan at mas maayos na tulog. Kung nagbigay ng linaw ang video na ito, ay like ito. Nakakatulong ito para maabot ang mga taong nagigising gabi-gabi na iniisip na wala ng solusyon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi mo pa nagagawa. Nandito ang channel na ito para samahan ka, hindi sa ingay, hindi sa takot, kundi sa pag-unawa at katotohanan. I share ang video na ito sa isang taong nagigising sa gabi at iniisip na normal na lang iyon. Minsan, isang tamang impormasyon sa tamang oras ang kayang magbago ng lahat. Mahalaga ang tulog mo. Mahalaga ang kalusugan mo. At maaaring maging iba ang gabing ito kung pipiliin mong gawin ito. Kita-kits sa susunod na video.